Bumaling si Ryu pabalik na may pinakanakakatakot at nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Titig na tila kakainin niya ng buhay ang Heavenly Demon at sinabi. Iniisip ba ng Heavenly Demon na isa akong tanga? Ha? Galit si Ryu dahil may mga bagay na itinatago sa kanya ang Heavenly Demon at nabigla ito ng husto nang malaman na alam ni Ryu ang usapan nila ni Seoarin. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa iyon ni Ryu. Naisip pa ng Heavenly Demon kung nakita rin ba ng propeta ang hinaharap na ito kasama ng iba pa. Sinira ni Ryu ang katahimikan at sinabi na alam niyang inutusan nito si Seoarin na subukang makuha ang loob niya. Nataranta ang Heavenly Demon at agad humingi ng paumanhin, nagsinungaling na ang layunin lang niya ay maging magkaibigan sina Seoarin at Ryu. Ngunit alam ni Ryu ang mga taktika niya at agad binago ang usapan habang sinasabing ayos lang ang lahat. Pero lumampas na ito sa hangganan nang subukan nitong gamitin ang kanyang nakababatang kapatid para sa sariling laro. Napakagat ang Heavenly Demon sa inis nang malaman na nahulaan na rin ni Ryu ang planong iyon. Wala na itong ibang magawa kundi yumuko at taimtim na humingi ng tawad. Inamin niyang nagkamali siya laban sa napakalakas na propeta at aayusin niya ang lahat ng hindi nagustuhan ni Ryu. Kumalma si Ryu at sinabi na dahil sa taos-pusong paghingi ng tawad, palalampasin niya ang ginawa nito. Idinagdag pa niya na kakalimutan niya ang mga sinabi nito sa aktres at ang mga sinabi nito tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid. Bahagyang umiti ang Pangulo nang makitang kumakalma na si Ryu at nagpasalamat siya sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang bodyguard, ipinaalam ang kanyang pagbalik. Nang makita ng Heavenly Demon ang pinuno ng departamento, agad itong tumayo at inayos ang kanyang Amerikana, saka inutusan ang bodyguard na umalis muna. Ipinaliwanag niyang may kailangan silang pag-usapan ng pribado ng kanilang na si Propeta Ryu. Pinapunta niya ito sa ibang silid kasama ang iba hanggang matapos ang usapan. Nang maintindihan ang utos, umalis ang bodyguard at isinara ang pinto. Nakaramdam ng ginhawa ang Heavenly Demon ngunit may halong pagkadismaya. Sinubukan lamang niyang gamitin ang aktres para pagaanin ang loob ni Ryu at ng kapatid nito, pero lalo lamang lumala ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, wala siyang makukuhang impormasyon tungkol sa susunod na yugto. Biglang tinanong siya ni Ryu kung gusto ba niyang malaman ang tungkol sa susunod na round. Hindi na siya gaanong nagulat at tinanong kung alam din iyon ni Ryu. Sinabi ni Ryu na kaya niya tinanggap ang imbitasyon sa party ay para ibigay ang impormasyon tungkol sa ikalimang round. Ngunit nagbabala si Ryu na kung patuloy siyang tratuhin na parang bata, mahihirapan itong makakuha ng karagdagang impormasyon at pati ang kanilang ugnayan ay maaapektuhan. Kinabahan ang Pangulo at paulit-ulit na humingi ng tawad, hinihiling na palampasin